sapagkat namumuhay tayo bagay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Naintindihan ba ninyo ito, mga kapatid? Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Ibig sabihin namumuhay nabubuhay ka kahit hindi mo siya nakita. Dahil sa pananalig mo, kaya ka nagpapatuloy sa kanyang pagsunod. Kahit hindi mo siya nakikita, yun ang patuloy ka pa rin sa kanyang pagsunod dahil sa mga narinig mo ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa mga bagay na aking nakikita. Diba? Ang gusto kasi ng tao is to see, is to believe. No? Tama ba? Gusto mo nang makita. Diba? Kung may ka-text kayo, kung maganda o pangit. Diba? Kung gwapo, gusto mo nang makita. Hindi siya naniwala sa salita lang. Tama, okay lang yun. Pag sa tao na ganun lang naman, huwag kayong maniwala. Dahil ang tao sinungaling. Diba? Sasabihin ba ng tao na, paano? Alin ba, gustong-gusto mo yung nakita mo na? Gustong-gusto mo yung sasabihin mo ba, kung gusto niya maganda, kaya gwapo. Siyempre, sasabihin mo, gwapo ako. Oo, mayaman ako. Diba? Para makuha mo lang siya. Diba? Pero dito, sa mga na to, kailangan maniwala kayo kahit hindi mo siya nakikita. Dahil lamang dito, maniwala ka dun sa salita lang niya. Huwag dun sa kailangan na makita mo pa siya. No? Dahil makikita naman talaga natin siya pagdating ng panahon. At hindi pa ito ang panahon para makita natin. Kumbaga hindi pa ito yung oras mismo. Pero kung luluobin, hindi natin alam ang oras, araw o panahon sa tumatakbo ngayon na mga panahon, di ba? Maging handa lang tayo, mga kapatid, no? Sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, no? Okay. Palagpagan natin ang Panginoon Kristo. Huwag tayong manalig dito sa mga bagay na nakikita natin. Sa 8, ay sana ba tayo? 8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Malakas bang yung loob? Amen. Ha? Amen. Kasi may yung iba ayaw iwanan. Oo, ayaw mamatay. Di ba? Ayaw mamatay. Ayaw iwanan yung katawan niya na makasalanan. Di ba? Lalo na kung na tinatamasa niya yung kariwasan dito sa buhay, no? At sa pangyarihan sa lupa. Talagang ayaw iwanan. Anong ginagawa? Ha? Kung saan-saan pumupunta yung tao. Di ba? Pumupunta kung saan-saan para humaba lang ang buhay. Sinabi na nga ng Panginoon Kristo, ako ang buhay. At sino man nabubuhay ngayon, kahit mamatay, mabubuhay pa rin. Pinaniwalaan mo ba ito? Palagpagan natin ang Panginoon Kristo. Kailangan lang yung maniwala ka, di ba? Sa salita ng Diyos. No? Okay, 9. Kaya naman, ang pinakanais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ano bang kalugod-lugod sa Panginoon sa Kristo? Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Okay. Maging kalugod-lugod daw tayo kahit nandito pa tayo sa lupa, sa paningin ng Diyos. O kahit nandun na tayo sa langit. No? Ibig sabihin yung paglilingkod natin sa Kanya maging kalugod-lugod. Ano bang kalugod-lugod? Sa Kanya. Yung pagkaka-sundo-sundo. Hindi yung pagkaka-bahagi. Magkaisa tayo sa ating pananalita, isipan, at sa gawa. Sa paglilingkod sa Panginoong Kristo at pagsunod sa Kanyang utos, batas, hatol at tuntunin. No? Amen. Naintindihan ba ninyo? Amen. Kanina, umulan kasi na medyo malamig, no? Tapos medyo uminit ngayon. Kaya ang nangyari sa tao, medyo inaantok. No?
Nantok ba kayo? Hindi ako nagkakamali. Ha? Makinig. Kasi napaka-importante mga kapatid. Tingnan mo dun sa pinuntahan ni Brother Conrad. Gutom. Gutom sila. Saan? Hindi gutom sa sasabihin. Kung maririnig tayo doon, hindi naman kami nagugutom dito. Sagana naman kami. Kung kumain kami, may merienda pa nga, may snack pa. Diba? Hindi nila alam. Nagugutom sa salita ng Diyos. Alam ninyo mga kapatid, hindi pwede sa buhay natin na to, baliwala yan kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Ang lahat na yan, may hangganan yan. No. Buti kung ang panahon natin, dumating ang Panginoon si Kristo, ang panahon natin, ganyan pa lang tayo, na dumating ang Panginoon si Kristo, walang problema yan. Automatic yan. Ganyan na bata. Naintindihan ba ninyo ako? Kaya kayong mga nakaalam na ng katotohanan, alaman na ninyo ang masama at mabuti, makinig kayo. Dahil hindi to para sa amin, para to sa inyo. No. Hindi kami dito, hindi tulad dito ng pangangampanya na kaya kami nagsusumikap na makapagpahatid sa inyo ng mga salita, mga para akitin kayo, para kami maupo. Hindi. Para talaga to sa inyo. Hindi para sa amin to. No. Dahil ang kaligtasan ng tao, ayon sa kanyang maririnig na salita na nagmumula sa Panginoon Kristo sa pamagitan naman nagsasalita ng buhay na salita ng Diyos, katotohanan at pag-ibig. No. Kaya mga kapatid, hindi mo ito maririnig. Maririnig mo ba ito sa mga kandidato ngayon? Ano man ang tinapos nila, wala kang maririnig yan. Kundi puro payabangan lang. Ano bang payabangan? Nag-aaral ako ka ng ganito, di ba? Pag pinigyan ka ng makikita mo gan kung saan saan nagtapos. Pero lahat may hangganan. Yung nandun. Samantalang tayo naka-enroll dito, isa lang ang pinag-enrollan natin. Buhay na walang hanggan. Kita mo saan ka ngayon magkakaan? Doon sa may matatapos ka lang, nasaglit ka lang. No. Ito nang sinasabi ko mga kapatid, sa huling araw, sabi dito sa pangalawang 5 Gs ng pangalawang Korinto, no? Ito ang masasabi. Tingnan natin kung sino ang haharap sa ating pagdating sa hukuman. Pangalawang Korinto 5:10. Aha. Sapagkat lahat tayo iharap ng hukuman ni Kristo. At tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig. Kaya nga, sa maliwanag mga kapatid, ulitin ko lang yung pagkakabasa ni sister. Makinig kayo, kasi pag hindi ninyo pakikinggan mabuti, o hindi ninyo sa puso, o sa isip lang ninyo, hindi naman nasa sa puso, no? Hindi ninyo ito maintindihan. Dahil ang pag ng spiritual mga kapatid, kailangan yung bukal sa inyong puso, hindi kayo napipilitan. Yan ang totoong pag-ibig. Hindi kayo nag-aalangan o nag-aalinlangan. Sapagkat, sabi dito, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Kita mo sinong maghukom? Sinong taga-hukom? Kawawa naman. Ito lang. Sana magising yung mga magising yung mga natuturuan. O mga yung nagtuturo. Dahil lang nagtuturo sila dahil lang sa sarili nilang kapakinabangan. Karamihan mga kapatid, ganon. Nagtuturo sila dahil sa sarili nilang kapakinabangan. Mga kapatid, yan. Malapit na tayo. Malapit na ang pagwakas ng Panginoon Kristo. Sana magising na kayo, sa katotohanan. Sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ng Panginoon Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama. Nang siya